Habang gigil sila sa brut-brut pao, eto chill lang nakapisay. Habang gigil sila sa brut-brut pao, eto chill lang nakapisay. Nakapisay, 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 nakapisay. Habang gigil sila sa brut-brut pao, eto chill lang nakapisay. What up, loved ones? What it do? Yeah. Welcome to the Body Movement Podcast. Here we go again. Got my nigga Third. We got Neko Shanti. And we got Head Bro. Yeah. So, you know what I mean? You're about to hear the truth again from our point of view. Alam nyo na. Ito na. Yeah. Here we go! Ito na naman po sila. Parang masaya tayo ngayong gabi Oh, yeah. Oo nga yan, parang Baka yung mga sino na sino nga sa amin eh. Hindi kasi alam mo ba't ganyan tayo ka-fresh ngayon? Kasi maganda yung nangyayari ngayon eh. May mga nagbababa na sa posisyon. Oh. May tumatapang na sa Senado. Oh. Diba? Nagkakaroon na sila ng bayag. Kakaroon na. Nagkakaroon na. Yeah. Yung mga hindi mabanggit na pangalan, nababanggit na ngayon. Uy, salamat naman po. Kaya medyo medyo positive vibe lang tayo ngayong apat. Yun nga, sabi ni Putin pare, related to politics, it is impossible to have peace without accepting reality. So, we need to accept reality talaga. Malalim na si Putin eh. Diba? Okay, nakikita nyo naman yung lamesa namin, no? Oo. Yung mga prutas, oh. Shoutout sa mga nagtitinda ng prutas. Pwede nyo kaming padalan dito. Shoutout kay Ate Chari sa pagbigay ng ubas. Yeah, healthy living ha. Tapos paglabas pagkatapos na ito, back to pizza na naman. Pizza ba tayo ngayon, pizza? Wala. Hindi, kaya nga nag-request tayo sa management na prutas naman kasi masyadong toxic yung yung mga preservative na pagkain. Totoo, fast food, mga fast food. Fast food. Iwas tayo sa mga fast food. We are what we eat. Totoo ba yung pare napanood ako isang parang interview na iba yung ingredients ng pagkain sa US, iba yung mga ingredients ng pagkain sa like London, sa Europe. Parang may magkaiba. Sa US parang talagang sablay yung mga ibang chemicals na halo sa pagkain eh. Pero sa Europe, tinatanggal nila yung mga chemicals na meron sa US, pero same brand to Pero pag sa kanila, naalis nila yung yung ingredients na yun. Parang quality control sa pagkain. Sila, oo. Yeah, parang ang dami na rin lumalabas, hindi na nila matago eh. Ako alam ko for a fact that they are injecting a lot of steroids sa lahat ng meat para mas malaki, mas maraming mapakain for the mass population. For sure. But I also know there's a lot of conspiracies pare, if you believe in conspiracies na yun nga, population control, marami na yan sa mga asukal, sa mga bagay-bagay kasi masyadong marami ng tao sa mundo. So, kasama na rin din yun, you know. Siguro, mas maganda yung Europe, kaya mas maganda yung takbo siguro ng gobyerno nila, kaya hindi sila masyadong pinapabilis yung buhay. Alam nila rin yung kalakaran, Alam din nila, yeah. Pero ako parang parang mas okay sa akin yung mga kinakain. Sa Amerika, di ba? Sa inyo, parang normal sa Amerika, parang mga nag-i-steak lang, parang wala ganong rice. Kasi sa atin, parang ng rice, parang bondat lahat ng mga Pilipino eh. Siguro mga Pinoy, no? Parang mga bondat, ang lalaki ng tiyan. Hindi, mas sa kanila, mas obese sa US. Ganun. Kasi mas mahilig sila sa mga, processed food eh. Oo, cereal, mga ganun. Pizza. Hindi, ako bilib ako sa mga katawan ng mga Chinese talaga. Chinese, no? Tsaka Japanese. Asian. Japanese. Ang Pinoy mabigat. Kasi sa kinakain natin? Nasa kinakain yun. Pero mo sa US, kahit malalaking tao, ang bibilis kumilos. Kumpara dito sa atin sa Pilipinas, malalaki natin, mababagal. Kasi yung mga kaibigan natin Chinese, wala pa akong parang katawan ng Pilipino na mataba, tas malaki tiyan. Marami din, meron din. Siguro pare-pares lang. Minimal sa kanila. Kasi pansin ko sa kanila, kinakain lagi na puro mga gulay. Nasa culture nila. Nasa culture siguro. Pero isa lang napansin ko sa mga ibang na-obserba akong Chinese. Pag bumibili sila pag gusto nila kumain ng manok, nagpapabili talaga sila native chicken.
Kasi walang chemical Hindi ko alam siguro yun. kung ano yung bat native. Hindi kasi kung Kinakatay. native, kuya, ay yung mga pinapakain na yung mga gulay lang din eh. Yung mga poultry kasi natin, di ba, andyan na yung mga, parang mga feeds nila is, iba na eh, chemical na rin. Ganon. Napansin ko rin, mahilig sila sa mga inasal, yung mga native na mga Chinese. Hindi, tsaka yung mga Pilipino, mahilig talaga sa mga fast food. Yan, mga inasal, yung mga ganon. Yeah. Para tayong Americanized na rin, pare. Ginagaya na natin ng America, di ba? Pero pumapasok pa rin dyan yung monopoly. Yung monopoly is siya eh. Halimbawa, mga fast food nga. Yeah. Kala mo magkakaibang may-ari. Yeah. Pero lang, parang group of company lang yun. Yeah. Diba, sa isang city, yung mga fast food doon, kala mo magkakalaban. Pero ang totoo, isa lang din yung yung may-ari. Pwede lang i-control yung presyo. Pwede lang kontrolin lahat. Ay nga, kaya siya, monopoly. Like, halimbawa, mga gasoline station, kala natin magkakaiba yung may-ari ng kumpanya. Pero, isa lang pala. Kontrolado nila. Sabi nila, mahal yung gas. Tataas na lang. Tingin ko napapasok din siya pare dun sa sa Matrix eh. Yeah. Do you think tama? Yeah. I believe there, bro. Kasi, di ko alam kung narinig yun na yung libro na Behold the Pale Horse. Medyo malupit din siya. Ang sumulat no si William B. Cooper. Etong si William B. Cooper, when he used to be works at the Navy back in the 60s or basta marami siyang nakita, sobrang dami niyang alam. UFOs, secret society, alam niya lahat yun. May mga listahan siya, may mga proof siya, lahat nandun. Ngayon, nung ilalabas niya na yung libro, ibubuking niya na yung gobyerno kasi naawa siya sa mga tao. Kasi natatakot siya sa Diyos, parang obligasyon niyang magsabi ng totoo para sa mga tao. Sa New World Order, mga ganon. Sinubukan siya patayin. Yung kotse niya, pinagbabaril siya, tapos nalaglag sa bangin. Kaso nabuhay siya. So natapos niya yung libro. Nailabas na yung libro, tapos nag-predict siya na balang araw, kahit nabuhay ako, apatayin pa rin nila ako sa bahay ko. So kumalat na yung libro, marami na nakabasa, so nagkatotoo yung sinabi niya, pinatayin nga siya sa bahay niya, tinapos na. Yeah, si William B. Cooper, ang dami niyang sinabing secret doon. Meron siyang isang libro doon pa rin, na nasa Washington Library, na kung gusto mong basahin, kailangan mo ilagay yung ID mo, yung pangalan mo, tapos bawal mong picturean yung libro, bawal mong ilabas, basta doon ka lang. Pero alam na ng gobyerno na binasa mo na yung libro. Pero pala ito, saan mo nabasa to, yung libro na to? Sa prison, Sa bro. prison, nandun ka sa prison. Sa prison. Baga, yun lang talaga ginagawa mo, basa-basa rin talaga. Yun lang talaga. Buti pare, pwede kayo magbasa dun. Alam mo, sa totoo lang, ngayon pinagbabawal na yung mga ganong klaseng libro, mga psychology, yung mga kung fu, mga martial arts na libro, bawal lahat yan. Lahat ng pwede mong gamitin sa masama, bawal na rin doon. So, pati sa libro, babawal na rin sila. Pinagbabawal na Nung rin. nakakatalino ng tao rin, no? At bawal, pangpalakas ng tao, di ba, yung mga weights, Oo, alam ko, bawal na rin. Bawal na rin. Oo. Paano Kasi- to, pare? Push-ups lang to? push-up lang. Kasi pag masyadong naging malaki na yung mga nakakulong, Hindi na kaya. Hindi na kaya ng Hindi na mga kaya ng mga police, guard. wala na, sobrang layo talaga? na. Kailan to, Oo. pare, na pagbawal? Ano pa? 90s pa, bawal na. Oo, kasi yung mga kriminal, naging sobrang talino na nila. Natatalo na nila yung lahat ng sistema. Hindi, pare, nung nasa loob ka, paano ka nagpalaki ng ito? Push-ups lang talaga? Body weight? Body weight. Talaga? ikaw ang Wala na kayong mga dumbbell dun? Wala na yun. Okay. Bawal Kala ko yun. meron. Kasi napapanood ko pa dati sa mga movies, blood and blood, talagang may mga weights pa, may mga body pa. Dati, oo. Anong panahon mo? Wala Panahon, na. wala. Sa Oo, Prison wala na Break. yun. Prison Break na ata, Kasi wala na. iba kasi yung West Coast California sa the rest of the America naman. Baka sa ibang mga Americas na hindi California, doon may mga mas maganda siguro buhay nila doon. Pero doon sa California, dami ng bawal halos lahat, pare. Pati yung mga libro na, na nakakapagpatalino ng tao, no? Tsaka yung delata, lahat ng bakal, lahat ng pwedeng gawing palaksa, Oo. bawal na rin. Kinokontrol talaga nila. Hindi lang para yung kinukulong doon, hindi lang yung katawan, yung physical, kumbaga pati yung kaalaman mo, Gusto kinokontrol rin na nila. rin. Kasi, kasi nakakatalino nga yung pag nandun, may libro kang maayos. Alam nila, ano ka pa rin. Pwede mong gamitin sa masama. Oo. Yeah. Pero sa kabila ng haba ng mo pare, pagkakulong mo, ano yung mga naging thoughts mo nung lumabas ka na? Parang ano yung mentality para maging sharp paglabas mo na? Syempre tagal nun eh.
Oo. Sa isip ko na bata pa ako, tsaka bahala kayo dyan, nagkamali kayo, pinalabas nyo ako, dito na kami. You know what I mean? Yeah. So, pero regardless, alam ko na may future pa rin, pare, kasi marami nagsabi sa akin mga Thunders na bata pa ako, may pag-asa pa ako. Yun, kaya laban pa rin. Pare, babalik tayo. Nung nasa prison ka, yung paboritong librong nabasa mo doon? Pinaka-paboritong libro? Hanggang ngayon, sa sobrang dami kong libro na nabasa doon, ang pinaka gusto ko doon na nagagamit ko sa totoong buhay hanggang ngayon is yung Art of Seduction pa rin. More than the 48 Laws of Power ni Robert Greene. You know. Bigyan mo kami ng pare, bigyan na kahit isang lang doon na tumatak sa'yo doon sa Art of Seduction. Aral o thoughts na nabigay sa'yo nun. Isa sa mga Art of Seduction is, actually, ito yung mga ginagamit nila Cleopatra eh. Ito yung mga ginagamit ng mga, you don't necessarily have to portray yourself as this big, strong, powerful man. You can pretend to be a weak and meek man. Parang is an illusion, parang joke lang. Kasi it will come to your advantage when people underestimate you, pare. So, maganda yun na i-underestimate ka ng tao. Although, hindi parang sa iba, parang pangit, parang okay lang yun na i-underestimate mo ako. Kumaga, kala mo di kita kayang bulaga. Kumaga tayo, pare movement, pinupush natin yung good, pinupush natin yung honor, kalaban natin, evil. Pero, minsan nakakalimutan nila, nakayang-kaya natin gumawa ng evil din. Peace din. Lang din tayo, pero bagol sila, baka bigla tayo manapok. Marunong tayo lumipensa, kumbaga. Pero di tayo yung pumatake na walang dahilan o di ba? Yeah. Parang doon ba, Traitor. sa loob ba, may mga kakain ko yung baron or mga joke time, parang masayang mga moment lang din. Ano yung mga di mo makakalimutan? Parang yung masayang moment doon. Yung masaya, pare. Yung masaya. Okay. Yung mga nakakatawa, yung mga ganun. Eto tol. Sa Pelican Bay, siguro bata pa ako noon. 18 years old, man, you know. Tapos pagdating ko doon, nakita ko yung tropa ko sa kalye, sa Jeprox ko, yung ka-street gang ko sa kalye. Oh, tara, mag-selly tayo. Ayaw pa niyang iwanan yung kaselda niya nung kasi Chinese na mayaman, sarap ng buhay niya. Pinipilit ko, hindi, gago tayo mag-kaibigan, tayo yung Jeprox eh. Iwanan mo na yan. So, pinilit-pilit ko. Nagkataon na, yun nga, merong selda na may puti na pinatay yung selda, yung kaseldi niya. So, nagbakanting selda, doon kami napunta. Wala siyang excuse, talagang sinamahan niya ako doon. Nung kami na magkasama doon, o di feeling namin nasa kalye kami ulit. Yung pinaka-leader ng Bloods ng Pyroon sa buong sikat na sikat, si J. Loke from Mafia, Compton, Pyro, some shit like that. Nakasama siya namin doon 2006, 2007. Siya yung porter, siya yung tagalinis. Ngayon, pagka ikaw yung tagalinis sa labas, out of respect, kasi nasa general population kami, pupunta ka sa lahat ng selda. Tanungin mo yung mga nakakulong doon, yung mga nasa loob ng selda, okay lang kayo dyan, kamusta kayo dyan? Punta ka sabi lang, okay lang kayo. Parang respeto siya. Ngayon, ginaganong-ganon niya yung buong selda. Pagdating niya sa selda namin, ni Amboy, ng tropa ko, nagulat siya. Puta ka na. Kasi, kaming dalawa ni Amboy, nasa same kama, nakahiga kaming magkatabi, yung parang pambakla. Nakita niya kayo magkatabi sa kama. Natawa siya, no? Natawa siya. Kasi yung kama doon, isa sa baba, isa sa taas. Oo. Pambakbaho din sa Paano ba nga naman kasi kayo magkatabi sa isang kama? Dalawa nga pa lang yung Tapos yung mga katawan nyo, titigas daw. Tapos magkatabi kayo, magkaya ka pa kayo sa isang kama. Feeling namin, nasa streets kami. Parang parang wala na. Di ba mga Pinoy, di ba? Lahat tayo kayakapan nga tayo, di ba? Hindi naman tayong bakla, di ba? So, natawa na siya, gold jazz, tawanan kami doon. Tapos tinawanan niya pa ako kasi nahuli niya ako one time. Pero binibigyan kami ng mga non-fat milk. Kasi sa loob doon, binibigyan ka ng milk sa basta binibigyan ka ng milk doon, non-fat milk, or zero fat. Tapos ako, nahuli ulit ako ni J. Loke, yung leader ng mga Bloods, ng mga Mafia. Nahuli niya akong pinapainit ko pa yung milk ko.
Pinagtawanan niyo na ako ulit. Youngster's a baby, man. This nigga's fucking... This nigga's a baby, Ano, hindi man. siya ng Bloods pero naglilinis din siya, gano'n? Oo, parang may trabaho ka. May tas siya, may tas siya. Hindi pwede yung kunyari, OG ako eh. Hindi ako pwedeng maglinis-linis dito. Hindi kuya kasi ang mga OG kuya parang sa labas lang nawawala yung bearing niya pag pumasok ko na sa loob eh parang panibagong policy yung susundin mo ron niya eh. Oo. Unless naputo ka sa loob, parang nangyari kay Ashong kuya, 'di ba? Maingay siya sa labas. Ngayon, pagpasok niya ng loob, maraming gustong tumesing sa kanya. Ganun talaga 'yun. Ganun talaga 'yun pare sa parang tate. pagdadaanan mo yung pinaka mababang posisyon. Yes, sir. So, sa hindi pa nakakaintindi sa mga gang-gang po dyan, yung akala nyo gangster kayo sa kalye, akala nyo sa mga rap video nyo, akala nyo gangster kayo kasi tinuruan kayo ng OG nyo. Akala nyo naka 900 na kayong katawan na kinuha, akala nyo dami na nung, akala nyo may respeto na kayo. Pagdating nyo sa oblo, sa totoong oblo, wala pa rin kwenta yun. Kailangan mo pa rin patunayan pa rin yung sarili mo na hindi ka pa rin pokpok or hindi ka pa rin pussy. Ganun sa tate, pare. Marami talagang detesting. No? Kasi yung kali wala yan, lahat naman dyan gangster lahat naman yan artiste Pero yung totoo na, yung totoong reality na sa oblo na, wala nang talagang takas doon, pare. So sa Amerika, sa California, sa West Coast, sa 1 milyon na gangster na sa kali, pag nakulong yun, 800,000 doon magiging pokpok na magiging PC, protective custody. Ang totoong real gangster lang doon, mga maiiwan sa 1 milyon, mga 200,000 lang. So, ganun yung sa totoong buhay na hindi naman alam ng mga nasakaling mga rap, mga gangster. Ikaw pare, ikaw hindi ka nagpa-protective custody no? Hindi ako sumuko. Kaya, naintindihan to ng mga OG taas noo lahat kasi hindi kami, may mga hindi sumuko. Marami po dyan na sumuko talaga kasi nakakatakot naman talaga mamatay. Diba? Or wala naman talagang gusto mamatay. Or tsaka syempre. Pare, tapos na tayo sa pinakamasaya, pare. Yung nakakatakot na experience mo dun sa oblo dun. Anong, kumbaga, hindi makakalimutan na nakakatakot na pangyayari dun. Eto, tol. Maliban sa kaselda mo, walang tutulong sa inyo dun. Pag nagpatayan kayo dun ng kaselda nyo, walang tutulong hanggang sa merong mawala sa inyo. Diba? Maliban doon, meron pang girahan yan, meron pang riot sa labas yan, sa mga puti, sa mga egot, sa mga Meksikano. Talagang totoong saksakan to. Saksakan ka talaga nila, pare, kasi yun yung rules nila. Kailangan nilang manaksak. May mga ganong klase silang rules na mandatory sa main line. Long story short, tol, pag nasa gera kami, hindi mo alam kung yung selda mo na yung bubuksan, kailangan handa ka na kung di ka pa confident at gusto mo na mas safety, magdadala ka pa ng sarili mong weapon o panaksak kasi kakalabanin mo sila, saksakin ka nila, lalaban ka sa kanila, kadalasan mas malaki pa sila. Tapos sa level 4 sa maximum security, iilaga mo yung saksak na kalaban mo. Pag may racist na police, babarilin ka rin ng Mini 14. So, kailangan mo rin din yung mas nakakatakot yung lahat ng tao takot doon sa baril, sa totoong baril. Pabarilin ka. Kasi may mga racist doon na talagang nananarget sa ulo, pare. Minsan nga sa sobrang takot ng mga nakakulong doon, pag kilala nila yung racist na nasa tower, ipopostpone nila yung yung mission. Kasi tayo, paparilin tayo dito. Nandiyan siya, natatakot sila doon. So, kailangan talagang ready ka lagi, no? Yung talagang katawan mo. Nakaka-depress minsan, pare. Nakaka-depress. Pag maliit ka doon, tapos ka ron, no? Kaya nagpalaki ka rin talaga ng katawan, no? Kasi parang nakakita mo dati, pet ka lang din talaga, eh. Tsaka kami magkatropa, kahit na nasa gera kami, alam namin na kahit ano pwedeng mangyari. Nagjo-joke up pa kami. Kung last time, meron kaming gera sa mga puti. Alam mo yung mga joke namin? Tangin na, I got dibs on the guy on the wheelchair. Kasi may naka-wheelchair na white pa yung matanda doon. I got dibs on him. Sa akin yun. Naka-wheelchair, no? Ganun yung mga joke namin doon, pare. Nasa nature. Pare, pag gera, sino ba makakasama nyo dyan? Asian ba o pure Pinoy lang? Ang kakampi lang natin, pares, yung kalahi natin, yung pagkatao natin, Pinoy. Lahat ng klaseng Asian, kakampi natin yan. Lahat ng klaseng Islanders, Samoan, Tongans, Hawaiian, Fijians, lahat ng Polynesians, kakampi natin yan. Minsan kakampi natin yung Native Americans, yung mga
Tapos yung ibang mga Puerto Rican, Dominican, minsan yun yung mga kampi natin. Anong kalaban nyo dun? Mga Meksikano, itim, tsaka puti. Pero minsan may mga Asian na mas kumakampi sa mga Meksikano. Minsan may mga Asian kumakampi sa mas negro. Pero kung talagang sa Asian ka talaga, yun yung pagkatao mo. Oo, lahi sa lahi. Lahi sa lahi, Lahi to. Kumbaga may traidoran din. Paano yun, katulad yan, lahi-lahi. Anong masasabi nyo? Kunyari kayo, Pilipino kayo. Pilipino tayo, nasa ublo tayo. May kalaban tayo Meksikano. Etong isa na to pumunta sa Meksikano. Doon kumampi na ron, iniwan tayo dahil mas marami yun. Anong masasabi mo dun sa Pinoy na sumama sa marami, tapos iniwan tayong mga Pinoy na konti dito? Alam mo, maraming nagagalit sa mga ganon. Kumbaga, ginagawa nilang personal, ginagawa nilang sinasapuso talaga nila yung pagka-traidor para sa kanila. Pero minsan, nakakausap mo rin din yan. Kumbaga, kumari ikaw, kumapi ka sa mga Meksikano, minsan naging kaibigan ni Kay, minsan sasabihin niya na huwag tayong magharap pag kami nangyari. Minsan ganun. At merong nangyari isang beses, si kaselda ko, Poricales was his name, sa S-Loke, Baby Loke from SOS, Long Beach, Samoan, Sons of Samoa and shit, Crip Gang in Long Beach and shit, man. This fool was riding with the blacks, pare. Kasama niya yung mga negro. Ngayon, yun na yung pinili niyang kotse kasi crip siya sa kalye. So, na-stuck siya dun sa mga negro. Ngayon, may dalawang Pinoy from the Bay Area. Diba, ano sila? Like, iba kasi para sa Bay Area. Parang flashy. Parang flashy sila flashy. So, yung tao dito, merong utang yung Pinoy dun sa negro, tapos yung negro nagbigay ng 1 week na pag hindi pinayaran, may problema tayo. Lumagpas na yung 1 week. So ngayon, pumunta na sina Baby Loke, yung Samoan, kasama yung dalawang negro, sasapakin na yung Pinoy na from the Bay Area and shit, aatakihin na. Imbis na sapakin niya yung alam niyang totoong kalahi niya, tangina, trinaidor niya yung mga negro, yung sarili niyang kakampi. Yun yung sinapak niya. Boom, 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 boom. Nagkagulo, nag-riot-riot na. Lahat mga Asian, tsaka negro. Mas marami negro, pero mas solid tayo. Ngayon, nung nagkagulo na, napunta na sa Bartolina, inaccept na ni ng mga Asian yung loyalty nung ni S-Loke, ni Baby Loke. Pinauwi na siya sa amin na to. Doon niya pinatunayan na talagang Asian ako, kumbaga. Sa lahi na lahi. Hindi niya iniwan yung lahi. Hindi niya pinatunayan. Hindi na street gang tatak dito no? Lahi na to no? Lahi na. Sa totoong prison pare, walang kwenta yung street gang. Wala lang siyang kwenta. May mas malalim pang dahilan, no? Kumbaga, ayun na talaga lahi, Pilipino sa Pilipino. Pare, tulad niya, minsan may mga nagtatanong, ba't ba si tulad niya, pare yan, represent lagi ng Pilipino, kumbaga, bakit tumatak sa'yo na talagang Pinoy ako, Filipino represent? Sobrang malalim po to kasi sa Amerika pare, talagang galit na galit tayo sa isa't isa. Kahit sarili nating Asian kalaban natin, kapwa natin, yung gang ko na Jeprox, lahat ng Pilipino gang galit doon, lahat ng Asian gang galit doon. Kasi kayo. Kami lang po yung Asian gang sa buong LA na talagang may barrio Santa Monica and Western, Maplewood and Western, West LA, barrio Jeprox yung sa amin. Pero hindi kami under sa Mexican Mafia, sa 13-13, hindi kami under dyan. Ngayon, so anyway, long story short, pagdating ng galit kami sa isa't isa sa mga kapwa ko Pinoy, pagdating ko sa Oblo, doon ako nagkaroon ng utak pare na sobrang bobo ko pala, gustong gusto kong sakta yung sarili kong kapwa kalahi sa kalye, yun yung gusto kong barilin, yun yung ginagawa ko talaga, sinasaksak baka sarili kong kalahi. Tapos pare, nabasa ko kung kilala nyo si Stanley Tookie Williams, siya yung nag-invento ng Crip Gang na yan. Nung nasa death row siya, nung papatayin na siya, sumulat na siya ng libro para kunwari nagbagong buhay na siya para di na siya patayin, pero pinatay pa rin siya. Para kunyari. Pero para kunyari mabuhay, no? Kunyari ka pa. pero nanalo siya ng Nobel Peace Prize naman. Kumbaga nakita naman na
pinagbabati niya yung Crips blood, mga ganon. Pero legacy pa rin yung ginawa niya. Legacy pa rin. Sinulat niya sa libro niya, pare, ang tawag sa libro is Black Rage, Blue Redemption. The reason for the black on black crime is because you as a black man, when you see another person that looks like you as another black man, everything that you hate about yourself, pare, lahat ng ayaw mo sa sarili mo, nakita mo sa kamukha mo, gusto mong barilin, gusto mo siyang saktan para mawalan yung ayaw mo sa sarili mo, para you make yourself feel better about yourself. Kaya siya nagkakaroon ng maraming black on black crime, Asian on Asian crime, Mexican on Mexican crime. Ganun yung kasi yung ka-image mo, yun yung ayaw mo, yun yung gusto mo muna tirahin kasi hindi mo mahal yung sarili mo, galit ka sa sarili mo. So yun yung malalim na psychology na hindi pa naintindihan ng maraming mga gang member dito, mga bata. So ito na pare, na-realize mo na nga yung yung sinasaktang gusto mong inaano mo yung kalahi mo. Di ba? Kumbaga paano yung niya inabuo na I'm a Filipino represent 116. Kumbaga paano mo naging paano to sinapuso yung pagiging Pilipino sa loob? Oo, okay. Kasi pare, magandang tanong. Kasi tol, yung kotse namin, yung prison gang namin na tawag Asian Islander, magkakampi, kami tayo magkalahi. Malalim pa yun. Kasi doon, hiwa-hiwalay din tayo. May Pinoy ka, may Chinese ka, may Cambodian ka, may Vietnamese ka, Laos, Mien, Lahu, Korean, kung ano-ano, ang dami. Tapos yung mga Samoan, Tongan, Hawaiian, sobrang dami. Pero lahat ay isang pamilya. Parehas tayo ng culture, family-oriented culture. Ngayon, may kanya-kanyang mga pride yan. So makikita mo yung mga Cambodian, magpapatato ng Khmer Pride, Khmer Pride, Laos Pride, Thai Pride, mga Chinese Pride, mga Japanese. Represent nila. Tayo rin, pare. Tayo nagkapatato tayo ng mga Pinoy Pride. Kapatato tayo ng mga ganyan-ganyan, mga Pinoy, mga ganyan. All of a sudden, pinag-aaralan natin yung KKK, yung mga Bonifacio. Ito na yung pinag-aaralan mo na yung parang yung identity. Kasi magkakaiba pa rin yun, magkakaiwalay pa rin yun. So, kunwari, ako, isa akong addict, mahilig ako mag-utang ng mga libo-libong utang sa mga Meksikano o sa puti. Hindi ako pwedeng saksakin ng Cambodian. Kailangan na lang respetuhin mo na yung Pilipino. Pilipino lang hahawak sa akin. Pilipino ang ano sa'yo? Pilipino lang ang magdidisiplina sa akin. Paano pagka ibang lahi yung umano sa'yo? Sobrang bastos sa Pilipino yun. Pwede maglaban ng Pinoy sa Chinese. Pwede maglaban ng Pinoy sa... maging ganun na. Meron din naman masyado na may busina muna, timbre muna. Tapos tayo mga Pinoy naman, iba-iba din tayo. Kasi sakali magkakalaban tayo, galit tayo sa isa't isa. Pero doon, pamilya tayo, magkaselda tayo parehas na language, tayo parehas na Catholic. Tapos yung iba pa, Pinoy from the Bay Area and shit, they go high beach, na G30. Tapos ako naman, LA, Paisa shit, you know what I mean? Tapos you got San Diego. Malaki kasing California, bro eh. Malaki siya. Oo. Pare, paano pagpaliwanag dun sa pare movement na 116 Pinoy, paano yung explanation dun? Para mas maunawaan lang. Para diba? Kasi siyang para siya nanggaling sa mga gang-gang eh. Kasi ang nagpauso niyan is yung mga Meksikano. Kumbaga, kunwari, they are very proud of the letter 13. So, ang sasabihin nila, I'm 113% Mexican, parang ganon. Kasi ang 13 is for the letter M, for the Mexican Mafia. Tapos yung mga Norteño naman, 14. So, I'm 114% Norteño, parang pangganggang yun. Pero kami, we just use the letter word for P. Yung mga Pinoy, yung mga, mga kasama ko siya na Bugsy from LA, bahala na. We like the number 16. We push the number 16. Why? Kasi 16 yung letter P. Alphabet numbers. Yes. Oh. 16 for P, for Pinoy. So, alam nyo na, para movement, 116%. 116%. Yes, sir. Hindi mo mabasa yung binabasa natin, nakashades ka kasi. Oo. May monitor ako dito. Hindi niya na mabasa yung ngayon wala kasi ginamit to. May to dito. Parang may mga lettering gano'n. High-tech. Yayabang ko lang. Kasi wala pa na yun sa Pilipinas eh. Wala pa. Digital to. Next month pa yan. Hindi, parang ito yung gusto kong tanong eh. Kung baga, paano ka na-hook na pag-aralan nyo yung Filipino, Pinoy culture nasa loob ka? Paano pa ako na-hook? Tol,
sa sobrang nasa by the way, first of all, sa Pinas ako pinanganak. So naranasan ko sa eskwelahan po yung Panatang Makabayan at saka yung Bayang Magiliw. Matagal ko nang nasa puso yung pagka-Pinoy ko talaga kasi nga dito nga pinanganak. Ngayon, pag napunta ka na sa Oblo tapos pwede mo na makita yung katapusan na baka hindi ka na makalabas at baka pwedeng mawala ka na rin. Kumbaga, in-accept mo na pwedeng mangyari mga yun kasi nakikita mo sa harapan mo lang nangyayari yun sa maraming tao. In-accept mo na. Kung meron kang handa kang magpakamatay at handa mong ibigay na yung buhay mo, alamin mo kung saan mo bibigay yung buhay mo. Kaya namin inalam yung pagka-Pinoy namin kung saan namin bibigay yung buhay namin, pare. Talagang inalam namin, talagang inaaral talaga namin. Kasi ibibigay na namin yung buhay namin dito eh. Diba? Kayo, saan nyo bibigay yung buhay nyo? Sa pamilya nyo. Alamin yung pamilya nyo, mahal nyo ba talaga sila? Eh kami, mahal talaga namin yung pagka-Pinoy namin. Talagang bibigyan talaga namin yung buong buhay namin talaga sa pagka-Pinoy namin. Kaya talagang makikita mo sa lahat ng mga nasa Oblo, lahat yan. Usap pare. Puro mga malalaki, lahat ng mga naka-Oblo dyan, mga malalaking Pinoy. Yung pare, parang ano to eh, parang N-word eh, no? Parang what's up? Pero sa atin, what's up pare? Baga, parang ngayon. Pero hindi yung disrespect kasi pare nga eh. Pare nga. Yung parang, ayun yung salita ng Pinoy, no? Tawag yun ng ibang lahi sa atin. Oh, hiya pare. Di ba kuya yung nasa Thailand tayo? Si pare, nasa Thailand. Tawag sa atin pare. Nasa Thailand kami, nag-Thailand kami nito mga ano eh. Anong buwan ba? May? Mga ganun. Baka mga ganun, July. Baka na-obdo din yun, baka na-deport din yun. Hindi ko alam eh. Pero nung sinundo niya kami, tawag niya sa amin, pare. Yeah. Pare. Kumbaga sa N-word, no? Pare, pero hindi disrespectful, no? Pare, ano yung pinaka naging sandata mo ron kung paano ka nakasurvive, tumagal ng dekada dun sa loob? Parang ano yung pinaka naging guidance mo? Parang lalo kang tumibay, ganun. Yung tol, yung utak, pare. Yung lahat nasa utak. Yung psychology, yung mga selda na yon, nakadesign yun para bakliin ka, para maging, basta bakliin yung pagkatao mo, yung kaluluwa mo. So, kailangan, kumbaga, nasa Bartolina na ako, nakasalawan lang ako, ang lamig pa, nangingisay pa ako lang mag-isa. Magpapanggap na lang ako na masaya pa rin ako. Kung wala akong cellphone, walang meron, araw-araw nila pinaparusahan, sa Bartolina ako, takin na yung boyfriend ako, masaya pa rin ako. Parang ganun, palakasan ng utak yan, pare. Kasi pag bumigay ka ron, tapos ka. Wala ka, mawala ka sa sarili. Hindi. Sige, go ahead. Sorry, pag kumakain lang, kumari sobrang sarap ng pagkain, gourmet. Oo. Hindi kumbaga hindi nakakatulong yung magdamdam. Kasi matatalo ka talaga. Mahihina ka lang lalo, no? For example, halimbawa, ikaw hit, ano yung magiging sandata mo doon kung sakali makukulong ka ng ganong, ilang taon pare? 13 years. 13 years. Tapos doon sa hindi mo bayan, anong magiging sandata mo tingin mo doon? Pag ako nasa ganong sitwasyon, aaralin ko siya tapos mag-a-adjust din talaga ako. Kung baga ba, mag-a-adjust ako, alamin ko yung mga tama at mali, ganun. Testing. Ganun ko siya tinitignan talaga. Ikaw, third. Paano ba? Ma-oblo ka ng... Wala, hindi ko inisip yun. Kahit kaya, hindi ko inisip yun. Kakanta lang ako sa oblo, pero hindi ako magpapa-oblo. Kahit kaya, hindi ko inisip yun. Parang feeling ko. Ikaw. Kunyari. Hindi ako, munti ka na rin kasi ako makulong eh. Munti ka na ako makulong. Nandun pa kayo point na, alam mo yun, hindi pa kayo makukulong. Lahat ng gamit ko, ina-armor na. Oo, nangyari sa akin yung lahat, ina-armor na. Pero tingin ko, kikingkuin ko sila sa loob eh. Yeah. Yung yung makikisama ka, pero parang ka lang, panigay ka lang doon. Parang babaybin mo lang lahat. Tsaka pero pare, pag bumibisita ako sa Oblo, nakita ko yung sitwasyon, pag wala kang pera pa rin, talagang tapos ka eh. Yeah. Wala, patay ka pa rin. Patay ka talaga. Wala, tapos ka. Pare, yun pala pare, tanong ko lang, dun sa pinanggalingan mo sa loob dun, ano yung pinaka nagmamatter dun? Parang, ano yung nagmamatter ba? Kailangan mayaman ka, marami kang pera dun? Eto, sobrang importante pare. Kailangan tumalaman ng lahat ng tao kahit hindi pa nakulong. At kahit hindi makukulong. Ang pinakabasihan ng pagkatao mo, eto yung credit card mo, yung word mo, yung reputation mo. Pag sinabi mo next week, sasaksakin ko yan sa leeg. Salita, no? Kailangan next week, sasaksakin mo sa leeg. Salita, no? Pag hindi mo ginawa yan at binita mo yung salita mo, wala ka ng kwentang tao doon. Honor, no? Pare, doon na pumapasok yung mean what you say eh. Ano ba yun? Mean what you say. Say what you mean. Pag sinabi mo, gawin mo. Tsaka eto pa tol.
Kaya atin pinag-uusapan ngayon yung mga disrespectful trolls, lagi kong tinitira, yung mga evil, lagi kong nilalabanan, mga degenerate. Kasi, mapapansin nyo, no September 21, dahil mga makukulit na bata, diba? Ang kulit nila, gusto nilang manggulo. Pero they don't understand life, they don't understand consequences. Ngayon, nung nahuli sila, nakulong sila, anong ginawa nila? Nagsiiyakan. Hindi naman kayo umiiyak nung nagsiga-sigaan kayo eh. Kasi in reality, ganun yung mangyayari. Katulad kay Nuez, kayong pulis na mayabang na siga, tapos nung nakulong, na reality check, nagsiiyak-iyakan na ayoko pala makulong. Ganun sa totoong buhay. So, itong mga batang nagkageng-geng, kunwari, pag binigyan mo ng sentensya, binigyan mo ng oblo yan, kadalasan, iiyak na yan, magsusumbong na yan. Tatraydurin niya na yung mga kaibigan niya, makalabas lang siya ng kulungan. Bihira lang talaga yung totoong tunay na Bonifacio na wala akong ilalaglag, ikulong niyo kung saan ikulong, walang ganun, it doesn't exist, pare. Mahirap talaga yun. Oo, yung mga... Sa madaling salita, hindi no? Huwag nalalaglag, kang no? pakasupot, no? Yeah. Kaya sa umpisa pa lang, wag na po kayong mambastos ng tao, gumawa ng masama. Kasi, may consequences nga yan, baka hindi kayo handa. Pare, mahalaga din talaga yung circle na kinabibilangan mo. Yes, sir. Yes, Pero ngayon, daming bastos trolls, no? Kasi, sobra. Kasi panahon na ng internet eh. Pwede ka makasar. Alam mo, kahit nasa loob ka ng bahay, Oo. mga asar ka, hindi ka maano. Ganun na yung mga trolls eh. Yung mga yung matatapang na bara dati, no? Pagka yung nasa loob silang bahay, mga asaw sa bintana. Parang gano'n. Oo, di ba? Ganun eh. Pero siguro nung panahon ng yung mga talagang, sa panahon namin nung panahon ng rap game namin Mga anong taon to, kuya? Huwag na alamin yung taon, basta nung panahon namin. Hindi kasi ako, yung binainabot ko, kuya eh. Mga 2010. 10? Hindi, pagka kanyari, meron kang mga parang magsasalita ka ng ako yung underground king. Ngayon, bago ka marinig yung kanta mo, kailangan pumunta ka muna sa mga event. Oh. Ngayon kasi marinig na yung kanta mo, ilagay mo na lang sa ano. Yeah, parang ang dami. Ngayon, pagka ganun ka, kaya abang, talagang pag nasa event ka, may bibili sa'yo. Ngayon, hindi na, wala na eh. Kuya, ngayon nga lang era na to yung parang, may nilabas lang silang kanta. Parang, kaya nila mag-self-proclaim na sarili na ako yung ganito Oh. Dati nung nag-rap kayo, kuya, pinanonood ko kasi kinder pa lang ako, pinanonood ko na talaga si Cutter eh. Ng mga 2010 yan, kinder 2 ako niyan eh. Saan talaga may paninindigan kung ano yung sinabi mo sa kanta mo, kailangan mong gawin sa totoong buhay. Lalo nung nauso yung mga distrakan, talagang pag papaluin kita ng bote, talagang pag nagkita sa event talaga, paluan talaga. Tsaka iba rin yung dati talagang iba pa yung gang nun. Kasi hindi ka pwede mag-rap ng ikaw lang pupunta ka rin, ikaw lang mag-isa. Yeah. Kaya may grupo-grupo talaga eh. Yeah. Tsaka ang hirap din ng crowd. Pahypin ng crowd kasi lahat puro gusto mga nakaganon lang. Mamaangas lang. Mamaangas lang. Kasi lagi naka-guards on lahat eh. Kasi pwedeng anywhere may aatake talaga sa'yo sa rap scene eh. Dati. Nung physical hindi to hindi yung mga... Hindi troll lang to Hindi troll to. Totoo to. Dati yun. Hindi to asaran ng posan sa Facebook. Panahon nila Mike Swift? Oo, panahon nila Mike Swift nangyayari yun. Oo. Talagang Nangyayari sa amin. Si Mike Swift ilang beses na ipagbugbugan yun sa Event, sa mga oh. ang dami rin nakalaban nun. Partida, maliit siya, no? Oo. Maliit siya. Brooklyn Boy eh. Laban din, Batanggenyo. Magalaban din si Mike. Dami nakakaway ni Mike. Bugbugan talaga. Lalaki pa ng katawan. Ngayon, Mike, may black eye si Mike. Kaya maganda yung gloves up, guns down. Diba? Maganda yun, pare. Lalo ngayon, Para dami maiwasan yun, talagang dami na may-ari ng mga... Lahat pwede na maging king. Lahat pwede na maging Tsaka Pwede ang bansagan na joker rapper ako, pero yung ganun. dapat kasi yung mga ganun, inaalam nyo muna yung yung kung bakit, kung ano kinakagalit nila. Hindi, lang yun. Parang ganun. Dito na pumapasok yung publicity stunt eh. Kuha nilang inis Paliwanag mo nga yung Third. Paliwanag mo nga. Gusto mo paliwanag mo about sa publicity na ginagawa ko. Oy, dati sa TV lang yun eh. Bilang pasadali yung pwedeng gumalaw. Artista lang yung makakaganap nun eh. Ngayon kahit sino pwede na eh. Kumikita na lahat, nako-convert na lahat yung attention sa pera eh. So lahat pwede talaga magkupal-kupal na eh. Lahat pwede nang gawin
para lang sa atensyon eh. May nagpapagamot na sa albularyo sa Facebook eh. Puta yan, tawa ako ng tao nun eh. Alam mo yun? Ako naniniwala ako doon na kasi totoong nangyari. Pero para i-public pa yun, hindi na. Di ba? Okay, parang nakikigay na ako ron. Wala eh, pera eh. So in other words, pare, all publicity is good publicity pa rin. Nga ganun, oo. Pero depende, ayun, nag-comment si Pinoji. Ayun yung mga sinasabi niyang, dyan na pumapasok yung mga shameless. Wala nang no. Babalik po namin yan, mahiya-hiya po kayo. Wala na eh, binibigay na nila lahat eh. Pumabaga, sell out na eh. Pero pwede ba yun? Papayag tayo na lahat na lang ba ng pwedeng pagkaperahan is kailangan for evil? Di ba tayo pwedeng mag-stand dito na pwede tayong kumita ng hindi tayo Kagawa ng evil. nang bubuli sa internet, Hindi ka gumagawa ng kasamaan, ng totrol. ng totrol. Di ba? Mabagal eh. Pero Mabagal. wag kayong mag-alala kasi may mababago rin yung laro. May mga tao rin nagagawa ng hindi nila kailangan gumawa ng mga ganung bagay para lang mapansin. Kaya bakit? Marami pa rin kasi tanga manonood. Oh. 98%. Sila yung consumer. O ito, panoorin nyo, bubuluhin namin yung mga evil na makulit. Talagang wala silang magagawa, mahihiya So na ano sila. ba tayo dito? Ghostbuster pala tayo dito. No? Pero meron akong mga vlogger dati na pinapanood na ayun nga, pang-evil yung ginagawa nila. Pero ngayon, ito yung malalakas mag-ano, o ito yung link sa sugal. Nung nakatikim sila ng tapik sa buhay nila, biglang nagbago yung mga content nila. Di ko na i-mention pero dyan meron isa, ang lakas niya mang ganun, mambastos ng babae. Mambabastos siya ng babae. Yung content niya, parang malaswa yung content niya. Hawakan niya yung dede. Oh? Oo, ganun. Ano ba yan? Ang tawag doon yung carbon ba yan, Lodi? Sex Sa kanya offender na yan, uso pare, yun. Sex offender yun. Oo, May sa ganun. kanya na uso yun. Pero ngayon, nung nakakilala siya ng, siguro na down siya, may nakilala siyang isang babae, anak din ng artista to, nagbago yung buhay niya. Tapos ngayon, nag-Christian siya, kuya. Bumait na yung content niya ngayon. Lagi niyang kino-content. Si G.O.D. na yung kino-content niya ngayon. Oh. Alam mo, kanino ako natutuwang rapper That's ngayon? just respect. Kanino ako natutuwang rapper ngayon? Kay Nate Man. Bakit? Ano siya eh? Oo, ano to eh, drill rapper to eh. Baga, nakita ko yung ano niya eh. Evolution Yung, niya. yung evolution niya na simula ng balagbagan niya hanggang sa naging ano siya eh. Naging okay siyang mag-isip eh. Dahil din natuwa din, meron ding isang naging kuya, naging gabay para sa kanya, si Goodies din. Baga, importante talaga kung sino yung... Kinikilabutan ako yan kahit naka-hoodie ako. Importante talaga kung sino rin yung pinapakinggan mo, pare. Mismo. Yes sir, yes sir. Saka bilang artist, malaki yung responsibilidad ng artist. Kasi may mga nanonood sa mga bata. Yeah. Yeah. Kasi yung yung pwede mong ipakita, pwede talaga nilang gayahin. Yes, Kaya sir. nga tawag sa'yo, ang tawag sa ganun? Figure. May Role tawag. icon. Icon. model, Pwede ka icon. maging icon. Ano to? Role Influencer model. eh. Influencer. Influencer. Tapos yung i-influence mong gagamitin mo. Sa Ikaw, kasamaan. pwede, alam mo yung ginagawa mo. Pwede alam mong fake lang sa sarili mo. Pero yung mga kanood, akala nila, yun yung tama. So, ayun yung gagayahin nila. Mga bata. Di ba yung mga bata? So, Tapos magsisigaw kayo. Oh. Bata, kabataan, pag-asa ng bayan. Paano magiging pag-asa? Eh, yung mga tinuturo nyo mo, puro ka bubuan. Oh, real talk. So, ibig sabihin ko si Nate Man, dahil pinili niya, siguro nakarinig na siya ng kamalayan, ng tamang kamalayan mula kay Goodies. Ngayon, isa siyang patunay na pwedeng kumita sa good side. Kasi music pa rin naman yun eh, pero good side na siya. Pwede naman talaga, kuya. Kaso nga lang, talagang mabagal. Kasi hindi madrama. Kasi, mabagal kasi yung attention niya sa'yo, ayun yung problema sa manonood eh. Ang pinapansin niya nila yung mga katangahan. Pero pag may nagsasabi ng maayos, Mabuti. hindi nila pinapansin. O pwede hindi nila pinapansin o parang ayaw nilang tanggapin. Minsan kasi yung mga tao parang ayaw nilang pinagsasabihin sila eh. Pero mas gusto nila, sila yung Nangangaral. sila yung nangangaral. May opinion o, sila. kanyari, pag nakakita sila ng katangahan, papansinin nila yun. Parang sinawamos, mga ganon. Parang entertainment, parang ganon. Pero kung malawak na yung yung mga kalokohan na ganun na content or paggawa ng music,
kung ilan na lang kaming matitira dito sa good music, dito na lang din kami. Lalabanan lang din namin yung pagpapalawak ng mga ganda music, kumbaga. Let's talk about some real shit, you know. Marami tayong tropa dyan. Shout out to Hot Boys, you know, Kaloocas, you know, I mean, Tommy Montana, Kenneth Tao, Big Chop, you know, marami tayong tropa dyan, rapper, ganito. Specifically, minimension ko. Pero yung maganda talaga na good influence sa mga music na alam ko sa mundo ng mga rap. Siyempre si Third. You know what I mean? Peace sign, homie. You know what I mean? Shit like that. Si Negosyante, hindi ko masyado yung mga pero alam ko positive yung mabait do. pinarinig mo rin sa akin. Mabait yung mga kanta nito sa babae. Sa babae naman. Yung mga anti-depression. Yung mga ganun mga kanta ko ngayon Yeah. Tatawa yung mga bata mo. May kasi, kuya, ang inaano ko rin sa edad ko, syempre, na ako, magko-27 na ako. Syempre, doon na tayo sa pang-matured na, diba? Shoutout sa mga kasabayan ko dyan, mga 37 na, mga old star na, diba? Tsaka Tol, shoutout din kay, gusto rin namin yung music ni Omar B, tsaka ni CLR din. Parang positive din siya, na maganda rin siya. Pang-uplifting din siya. So may mga ganun din, diba? May mga ganun din. Ikaw, B, kayo, ano yung sa inyo na alam yung maganda, positive? Sabi din. Sa bagay. Para sa isa na naman tayo, mag-asawa tayo. Kayo, Tol, sino pa ba ang mga maganda rin din dyan na mga rapper na music, na magandang message? Sino? Medro. Maglalabas kami ng tracks, abangan nyo, syempre. Galing na, ipasok mo yun. Purong ambisyon pangarap. Pero puro positive din yung kanta niyan eh. Positive din. Uplifting, motivation. Medro. Ako, kung makabayan lang, ako ngayon Sa ngayon third to ako. Basta ako, Gary Valenciano. May sayaw. Lang yung puro normal, energy lang to. Pure talaga, puro energy pala. Tignan mo, si Gary Valenciano, hindi niya claim dati na siya yung pure energy. Ngayon talaga yung mga bata, pag nakaisang sulat lang, parang gusto nilang palitan si Gary Valenciano eh. Nakala pag labas lang kayo ng isang kanta, kayo na yung king agad dun sa genre na yun. Nakaway ka na naman. Hindi naman, nagkasabi lang tayo ng pasensya nyo na po itong kasama ko, medyo tumataas yung dugo. Pag-BP yan, BP. Pwede! Hindi, magprutas muna tayo. Wala ba tayo? Pinya. Sarap ng food trip natin dito. Masarap yung podcast siguro pagka kumakain ng ganito, nasa dagat, no? Pwede. May iba lang, no? Podcast sa dagat, no? Shoutout sa mga may resort dyan sa Liwliwa. Haalunin tayo ron. Daw sa Liwliwa, pwede kaming mag-podcast dyan. Pero mabait yung mga resort owner dyan, Kasi nag-music video ako dyan, pinalibre nila yung Saan yung banda? North or South? Sa mga may resort sa Liwa, tandaan yung mukha na ito. Hindi kasi may dalawa music video eh. Yes sir. Maganda. Positive lang tayo lagi, di ba? Toxic na sa internet. Hindi, pero ako talaga, namubuli talaga ako ng ng mga, katulad ng ito, kayo na lang humusga, pare. Kumari, hindi tayo magkakilala. Hindi nyo ako kakilala. Sa trabaho, sa mundo ng real estate, merong tumatry door sa akin, may tumitira sa akin patalikod. Nahuli ko. Hinamon ko. Ayaw. Pinakawalan ko na. Tapos merong pang isa ulit na tumitira, pero grabe yung pagtira niya. Talagang sinasabi niya na sinapak ko daw siya sa opisina. Pinagkakalat niya na masama akong tao. Hindi ko naman siya sinapak sa opisina. Parang inimbento niya lang. Umabot sa akin yung chismis. Nakita ko ulit. Pumasok siya sa trabaho ko. Ngayon, nung nakita ko siya, hinarap ko siya ng harap-harapan. Tapos, pinaghahamon ko siya, pinagmumura ko siya. Ano ba? Tangan na mo. Sabi mo, siga ba talaga? Tapos takot na takot. Diba? So, ang point lang naman is, huwag po tayo manggago, mangbastos ng tao kung hindi ka naman talaga lalaki. Huwag na po tayo magpanggap. Kumbaga, huwag na lang po tayo mambastos ng tao. Tama ba? Nakita ni Mrs. May mga dapat din talagang taong tinotroll. May mga ganun talaga dapat tinotroll. May mga ganun. May tinotroll. May mga dapat inaano ka rin talaga. Yung tropa natin si
Hindi nyo alam yung last name, pero yung first name, si Raymond. Ganun din pare, real estate din kami sa trabaho. Nahuli niya yung tumatarantado talaga sa kanya, talagang gumawa talaga ng mga account, tapos talagang tinatarantado talaga siya. Ipikon pa naman yung high blood din yun. Putang ina, nahuli niya sa banyo. Sinubsob niya yung ulo doon habang umiihi. Ina mo ha, ganun. Sinatawag niya yung kaibigan niya, uy, Jim mo. Susumbog. Kumbaga, marami pong ganito sa totoong buhay, 98%, kupal talaga. Yung mga troll, yung mga mga kupal talaga. Wala naman tayong magagawa. Ganun talaga yung mundo na tinitirahan natin. Ang sa amin lang po, wag po kayong manggagago ng tao kasi may mga tao talaga na talagang papatulan din kayo. 'Di ba? Yun lang po yung sa amin. Kumbaga, wag na lang po tayong mang-away o manggago ng tao para walang babalik sa atin. Ngayon yung sabi ni paring Jomer madaling maging makulit pero mahirap panindigan. Wow. Totoo yan. Madali naman talaga makulit pag may bumili ba ng kulit mo, tanong baka mamaya mag-sorry ka na lang bigla. Kaya minsan yung kulit nilulugar din Yeah. Hindi pa pwedeng, makulit ka, pero hindi pwede sa lahat ng lugar. Yeah. Kailangan mo rin gumapa, diba, bago mo ilabas yung kulit mo. Stay sharp nga ikaw nga Maging matalas din kayo. Tsaka, ayun nga, lulugar nyo rin talaga. Ganun talaga, hindi kayo pwedeng makulit sa lahat ng bagay. Doon nga pumapasok ang disiplina Bigyan ng papaya. Ito. Bigyan ng papaya. Pinya. Ang sarap ng natin ngayon. Kurt, tawang-tawa si Kurt Oo. Ayan, yung katulad yan. Ano yan, mga nangungupal sa Facebook. Ayun, maganda pag-usapan din. Minsan yung mga nangungupal Mga internet parang trolls. ninormalize na nila yung kunyari, example kunyari, sasagot sila ng hindi naman namin kailangan ng pera Hindi naman namin, ano yun? Kupal lang talaga kayo, gano'n. Pag sumagot sila ng gano'n, di ba sabi ko, yung attention nako-convert sa pera. Pag sumagot sila, may pera kami, hindi namin kailangan ng pera. Ibig sabihin, baka kupal nga lang talaga yun. Ganun nga, parang ninormalize na yung pagiging kupal. Tsaka ayun na po yung pwedeng pagkakitaan. Ano ba? Baka itong mga to kasi mga hindi nakaranas ng kutos to Alam mo yun, sa kalye. Hindi kasi nakakulong na sila sa camera Sa camera sila Di ba? Kasi hindi sila na-disiplina sa labas kasi hindi sila lumalabas Ako, nagtino ako nung tinuktukan ako ng tako Ako rin tol, nakaranas din kasi ako ng kotong Makulit din ako dati. Nakaranas ako makati sa ulo. Ay, sabi sa pulan, nung gagawin ako ng sa Jose Baso, pagbaba kay Levi. Gagawin ako nung nagpupul. Tinuktukan ako ng tako Hindi pa lang gulat ko, bata ako. May-experience ko talaga Ngayon, malalaman mo na, hindi pala pwede maging makulit. Tatay mo? Hindi. Tambay lang din. Tambay lang din. Meron talaga isang moment na magpapatanggal ng kulit mo habang buhay. Sa akin kasi nagpatanggal ng kulit ko nung New Year Alam mo yung tweeties? Ano yun? Yung lumilipad na maputok. Ginawa ko doon nung kakulit ako ng binata ko, nilapag ko yun sa sa sahig. Tapos court, 3 ganun sabay-sabay. Di may tinamaan na bata, anak ng polis. Ayun, maparlin talaga ako. 2 buwan ako inaanting. Mula nun, hanggang ngayon, di na ako nagpapaputok. Natanggal na yung ako pala ko. Sa Gangde, kaya nung lumayo na ako, nakikita ko, mamamatay ako rito Na-experience mo yung yung babariling kayo. Trauma, magandang hindi ako pwede rito. Madad sa ako rito. Mag-rap na lang ako. Okay naman ako dito Dito lang ako gagawa ang pangalan. Hirap din gumawa ng pangalan ng Kasi dati pagka gangster ka, kailangan talaga may pangalan ka, may tira ka Ginawa ko focus na lang ako sa rap. Na-experience ako. Birthday ko, pagpunta namin sa kanto, pag babariling kami. Sinusumpa kami. Ito, ang kalaban ng lugar talaga namin sa Kalilan lang. Pagbaba ng tulay. Tulay lang ang pagitan sa amin na ang kanang ubusan doon. Ang kanang ubusan doon. Mainit doon. Tulay Ano yun? Homemade na barrel? Sumpa. Totoong bala yun? Sumpa. Bala ng shotgun.
Oh. Bulitas yung ano niya, bulitas yung mga laman niya. Gumagana talaga siya? Minsan na rin ako naligtas ni ano natin, ni... May nangyari sa amin, sa kabila nila. Tuloy lang kasi yung ano namin, yung pagitan namin eh. Batuan ng bote. Batuan. Riot. May isang taga sa amin, galing sa tindahan, out of nowhere. Di niya alam, may lumalapit ng pababang tulay. Papunta sa lugar namin. Humarang sa gitna, babato dapat siya. May sumpak. Sino yung mesa ba? Yung isa? Yung taga-kabila, taga sa kanila. Inaabot yung taga sa amin. Hiwa lang pa rin nandito. Pero buhay. Buhay pa rin. Buhay, pero May hiwa na. parang inotopsy. Tapos sa buhay ka. Ganun yung ganun yung naging tama niya. Oo. Kumbaga doon ko na-realize na kumbaga parang may sinasabi nga sila na live by the gun, die by the gun. Kumbaga hindi pwede. Kaya ginawa ko, live by the mic ako. Die by the Kasi okay, die by the mic, Pero syempre. hindi naman porkit umiwas ka sa ganun, bakla ka na or di ka na lalaki. Iba lang yung pamamaraan mo. 'Di ba? Si Apolinario Mabiling nga, di nga nakakalakad, pero tunay na lalaki. Kasi nag-iisip ka. Oo. Mas mabilis ay nag-iisip. Yun naman si Jose Rizal, pare. Diba? Sa sobrang galing niya, yung statue niya, nasa lahat ng bansa ng buong mundo. Galing, no? Yung statue ni Bonifacio, nandito lang sa Pilipinas. Bayan Pero lang, tignan mo rin kapin, si pare, sinasabi niya rin lagi yun na nung bata ako, kapusukan ko, hindi ako nag-iisip. Pero nung na-realize niya, nag-iisip siya na hindi pala maganda yung Hindi nag-iisip. hindi yung nag-iisip. Actually, kuya, sa parang sa ano ng tao, pag yung positive yung ginawa mo, positive yung babalik sa'yo eh. Pero pag panggagago yung ginagawa mo, panggagago rin lang din yung babalik sa'yo eh. Hindi totoo yun totoo siya. Real shit. Kung ano yung minamanifest mong, kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, ganoon din talaga yung babalik sa'yo. Kaya ikaw na lang mamili. Hindi man ngayon, sa darating na panahon. Minsan kasi iba, hindi totoo yan. Kasi hindi naman nangyayari agad eh. Pero pag sa tagal ng panahon ma-realize sila, Ibang lugar. Ibang panahon. ito pala yung pakiramdam ng ginawa na. Hindi siya nakakatuwa, pare. Yun yung malayo na sa realidad, yung delusional. Diba nakita nyo sa mga YouTube, maraming mga matatapang na mga dumadayo ng gym. Sige nga, sino yung matapang nyo sa gym? Tapos nangahamon ng mga nasa gym na nahimik lang. Di kailangan niya patulang kasi pinuntahan siya dun eh. Nakikita niyo yung mga nangyari. Yun yung mga nare-reality check. Tapos pinatulan, tulog. Tsaka hindi rin siya okay na kwento, pare. Kung dati parang nambobugbog ka dati, marami kang inargabyado. One time ako, sa Binyagan, mga 15 years ago na, ninong kami parehas, tapos bumulong sa kaibigan ko. Daylan. 27 pa lang to 15 years ago. Umaati na ng Binyagan. Hindi, bata pa ako nagninong eh. Hilo. Hindi, ang pinakakwento, eto nga. Yung kumuha sa akin, inuman na, syempre, pagkatapos ng Binyagan, di ba? Yung isang kumpara namin, hindi niya makalimutan. Ginulpi ko raw siya sa street namin dati. Tapos hindi ko na maalala. Sobrang iya ko talaga. Doon ko na-realize na hindi pala nakakatuwa yung mga kagagawa natin nung araw, no? Parang hindi siya nakaka-proud. Nakalimutan mo na yun? Nakalimutan ko na, pero siya, hindi niya makalimutan na ako daw yung umano sa kanya. Tuta, pwede ba yun? Binugbog mo ko, talagang hindi kita makakalimutan. Buti, hindi kasi nakasaka agad Ayun nga kaya nga hindi ako natutuwa kasi nga nakakaya at naging kumpare ko pa. So, para sa akin nga, hindi pala nakakabilib yung mga ginawa natin dati mga kagaguhan sa kalsada. Mismo. Hindi siya nakakabilib. Parehas lang din naman yun nung, alimbawa, pagtulong mo sa kapwa mo, na nakalimutan mo na natulungan mo pala siya, tapos lalapit sa'yo, ako yung natulungan mo dati. Mga ganun din siya. Pabaliktaran lang naman yung kasamaan ng evil shit na ginawa. Ayun naman ang masarap bitbitin. Oh, yun, ang sarap mga naman sa ganun. Pero may narinig ako may lumabas sa pin ko na parang sinasabi nila yung bullying is fucking good. Oh? Totoo ba yung pare? Bullying is good ba? Hindi, ayun yung ayun yung inaano nila, pinapakalat nila. Gusto kasi nila lahat ng tao maging gago, maging evil eh. Bullying is fucking good daw pare. Ano masasabi mo dun? Ang masasabi ko po, listen carefully po, bullying is good if you're bullying evil. Mismo. Ganda nun ha. Bullying is good if you're bullying evil. Yeah. So, pwede tayo mang-bully ngayon dito. Nang evil lang Nang pare. evil. Ano ba, mga kukupal-kupal dyan sa internet? Siyempre naman, tanong mo ha. Pwede pala yun. Paano, magiging evil ka talaga pag inano mo, binuli mo yung mga gumagawa ng good.
Yung nga magiging bully talaga. Oh, for example, pare, may mga pamilya tayo, eto yung bahay mo. May evil na gustong magtangkang magnakaw o mga rape ng kapamilya mo, papasok sa loob ng bahay mo. Talagang bubulihin mo talaga siya. Okay. In exchange na you want to protect your family, mambubuli ka ng bobo. Paano yan pare? Pumapasok tayo sa internet ngayon. So ano tayo to? Parang bully buster tayo dito. Hindi naman. Hindi naman. Kasi ayoko lang maging seryoso kayo kasi maging kayo. Inihipo lang naman natin ang kanilang mga post. Kasi Baka sakaling dumating sa kanilang kagalingan. Tama. Galing. Yeah. Magpo-protest kayo para hindi kayo vlogin. Amen. Hindi kasi hindi good siya pagka inano mo yung masama, pero yung mga walang kalaban-laban, sobrang bad noon. sobrang bad naman. Sobrang bad. Tsaka, diba? Hindi parang yung parang walang kalaban-laban tas Kahit sa government, kuya, nangyayari. grabe, Pero mo yung yung ligo, nanakaw lang ng ligo. Kulong na agad. Yung nanakaw ng bilyon. Wala pa raw waran. Free. Oo. Ayun, bullying na rin yun. Oo. Sobrang sama nun, pare. Sobrang sama. Sa Pilipinas pa, dito lang ako nakarinig sa buong mundo sa Pilipinas na may nahuling nagnakaw ng kahit isang pirasong sardinas, libreng bugbog ng walang ano. 'Di ba? Ganun dito. Nakikita ko nga yun. Minsan gusto ko nga makisuntok nga minsan. libre suntok, no? Pero iniisip ko, taka na, bakit? 'Di ba? You know, porket sasali ako sa culture dahil yun yung culture. Pero pag may nakita ko yung line ng rape or ganon, sali tayo dyan, di ba? Parang, you know. Pero Sali yung tayo mga, dyan bubugbog. yung ano lang, yung parang squatter na nagugutom na gusto lang na may makain. Pagkain lang, no? Tangin, ba't ako makikisuntok dyan? Tangin na, di ba? Gusto lang kumain yan, eh. Oo, porket yun yung culture. Tangin na, yung mga mayayaman nga. Ba't di nyo bugbugin yun? Oo, ba't di nyo patayin? Di ba? Tingin nyo ba sino malakas talaga magnakaw? Mahirap o Hindi ko alam, bahala sila sa buhay nila. Mayaman, Basta, Mayaman hindi, yung- ano lang, baga serious opinion. Sino talaga yung malakas parang magnakaw? Or gumawa ng masama? Yung mahirap o yung mayaman? Kung sino yung may kapangyarihan na kayang gumawa ng krimen, siya yung gagawa ng krimen. Oo. Tsaka pag binigyan mo yung kapangyarihan sa isang mahinang nilalang, gagamitin niya sa kasamaan Mismo. talaga yun, Mismo. pare. Yeah. Kasi, it's human nature, bro. It's human nature. Yeah. Kaya ako, ayoko magnakaw. Ito, libre lang to. Ah. Kunin ko lang dito to. focus na nga natin. Oo. Salamat kay Aling Chari sa paubas. Kaya rin chari mo to. Yeah. Aling chari, tas tinda niya ubas, no? Dapat cherry. Yeah, so anyway, yeah, man, so sa mga disrespectful trolls, paulit-ulit po, wag na pong mag-away, magsiga-sigaan. Yun na naman. Pero hindi namin sinasabi na masama maging lalaki, masama maging mayabang. Pwede po yun kung totoo po. Pero kung yung artista lang, sobrang pangit po nun. Sobrang masama po siya. Kumbaga, ano lang, kung character lang, Kung no? character lang, oo. But we are promoting masculinity. There's nothing wrong about being strong. In fact, ang malakas lang naman talaga ang may kakayahan na maging mabuting tao. Yung hindi malakas, wala po silang kakayahan maging mabuting tao. Useless lang sila, harmless lang sila, hindi sila mabuting tao. Kasi malaking confusion yun, pare. They think na yung harmless na taong yun yung mabuti. Tapos yung mga may muscle, yung mga malalakas, yun yung masama. Binabaliktad na nila yung buong mundo, tol, eh. Niloloko na nila yung ano, eh. Kaya kung mapapansin mo, pinopromote nila yung feminization of men. Diba, ganyan, parang pag may tattoo, masama, eh, diba? Yun, Pag may tattoo, masama. Discrimination. Oo. Parang Pero yung, mas marami pa atang may tatong mabait eh. Totoo. Kesa sa mga akala mong pero sa loob, napakawalang yan. Ang daming politikong walang tattoo ah. Galit na galit sa politiko to, sa mga tropa natin politiko. Sige. Hindi, totoo lang tayo. Totoo lang tayo. Sila yung magulo ngayon eh. Pinanawagan eh, no? Di ba? totoo lang. Ganyan po talaga si Third. Bundol talaga yan. Hindi, nakakataman yan eh. Wag na na ikat. Sige, nagawa natin. Oh. Tsaka idadamay ko na rin yung walang tatong maputi na bilyonaryong ex ni Esme. Uy. Na pag Ano nasa na- public,
Sobrang galing sa mga tao, kala matinong tao. Tapos pag sila lang ni Esme, alam ni Esme kung gaano ka-evil yung stupid na yun. Oh, shit. Kaya, patawa-tawa pa siya. Kaya kaya magpatato tayo. Hindi, joke lang po. Hindi, mga tattoo naman natin may mga meaning no? Meron po. Yung sa inyo lahat may meaning din. Sa akin meron. Kay Third, syempre meron. Sa'yo pa. Meron meaning. Mga pinapakinggan ko to mga sinasound trip ko to Okay. Yung mga walang meaning, para lang may matatato lang. Tapos nagpapa, painkiller, cream, mga ano ba yun? Parang namban. Parang nam-nam. Pag ganun. Iba, lang din, passion. Passion. Iba-iba naman kasi yung pagkakaintindi sa... Alam mo yun, talaga may talagang lahat talaga may pagkakaiba Lahat may pagkakaiba Pero siguro masarap kung magiging iisa tayo, doon tayo yung magiging dahilan ng pagiging iisa natin ay kabutihan. So, mas okay yun. Mismo. Yeah. Pero kahit mahirap yung gagawin ko, ang content namin is puro pa rin. Kasi they are flipping the script, binabaliktad nila na if they are offended, they are right. But in reality, hindi porket na na-offend ka, tama ka. Baka pinalaki ka lang pussy ng magulang mo. Diba? Ganun naman talaga Maraming ganun Oo, so katulad yung nagbabiral nga na yung security guard. Meron pa bang iba? Yung security guard, no? So, paano anong masasabi mo dun? Ayun nga, tol, ginagawa nilang masamang tao yung security guard. Kasi pinipilit nilang akseptin ng buong mundo na tama yung kababuyan na pinagagawa nila. Hindi naman lahat sumasang-ayon dun. May mga taong nasa totoong buhay pa rin may takot pa rin sa Diyos Hindi naman lahat wala nang takot. May mga taong may takot pa rin sa Diyos, pare, sumusunod pa rin sa Diyos, hindi yung sa damdamin lang. Di sana lahat na lang tayo gumawa ng masama. Sana ng babae na wala ng babae. Parang nagsisisi ka, pare. Na maglagay mabuti ka. Sana kumain, diba, nag-drugs na lang ako na nag-drugs. Diba? Sana kumain ng kung anong gustong kainin kasi masarap naman talaga kumain, hindi na ako magdidisiplina, hindi na ako magkocontrol. Sana nabubuli na lang ako ng kung sino bang sikat ngayon, ditirahin ko na lang. Pero binubuli ko pa rin sino maagago. Nakikita ko yung video niya, bro. Grabe yung pagka-bitch niya sa pagtitira niya sa mga tao and shit, man. Yung trabaho niya, no? Yung trabaho niya. Oo. No? Pero okay lang 'yun, kumbaga, pero pag may mga tao na kunwari si Bugoy, kasi napanood ko yung nakailang video siya na-obsess siya kay Bugoy. Na-obsess na, no? Paano kung si Bugoy sinabi, tangina mo, sisiga-siga ka sa camera, sa video, o di humarap ka, gusto kitang harapin, magharap tayo ng lalaki sa lalaki. Tapos magiging bitch na siya. Kasi wala naman siya kakayahan maging lalaki. Kumbaga, akala niya okay yun na magbabastos ng mga tao, content ko to, tapos libre lang. Paano kung totoong lalaki siya? Hamunin na siya ni Bugoy, no? Hamunin siya ni Bugoy, di ba? Boxing tayo, total may battle of YouTube din yun. Gusto mo kahit libre pa Kaso mo, walang bayad. Gusto lang kitang sakta. Doon sila magkakasubuhan na yun, no? Di ba? Ganun. So, hindi, pangit po yung mga ganun na troll na ginagawa ni Tsaka, well, I don't know you, baka nagbago ka na, baka nagbagong buhay ka na, pero yung content mo na tumitira ng mga tao para pang kabuhayan, nambabastos ng mga tao para pang kabuhayan, pangit naman yan. Maraming ganyan Gayahin mo na kami. Content na laging tama sa... Pero totoo, no? Si Makagago talaga nagpauso nun kumbaga. Pero sinundan na si Makagago ng iba. Ginaya na rin siya Ginaya na si... Ito, na lang tayo. From the top of our head, ano po yung mga hindi nakakaganda sa mga bata? Tony Fowler. Diba? Ano pa ba yung iba na hindi nakakaganda ng mga lahat ng mga nagpro-promote ng mga stupid mga feminism na yan, yung mga under desire, yung mga pinapauso nila na mga boss bitch na paramihan ng edits, mga gano'n. Body count, kumbaga. Oo, yung pinapauso. Sobrang sama po nun. Sino ba yung mga ganyan? Yun yung mga tinitira namin. Kasi kami po, kahit na marami yung virus,
wala na, dito na kami. So, kami yung antivirus. Kasi kung walang ganito, sino yung magaganito? Sino yung pakikinggan ng mga bata? Susundin nila lahat yun, na tama yun, pare. Kasi napapanood nila eh. Sisirain na lahat ng buhay ng babae. Nakakala nila na may kwenta pa rin sila na pagiging pokpok nila o pagiging hoe nila. Wala na, sinisira nila eh. Gagayahan niya ng mga ano. Wala nang babae. Kumbaga si SP lang magsasabi na, wag po, gawin yung pure yung side niyo, wag po kayong pakapokpok, hindi po yung tama. Sino magsasabi nun, pare? Malamang maraming magagalit pag sinabi ni Esme mo yun. Ngayon pa nga lang, sinasabi niya na eh. Hindi, pagkagalit sila kay ate, di makikipagsuntukan naman si ate sa kanila eh. Oo, pwede. Tsaka, no? Pwede, no? wala na, hindi nyo kaya si Esme. Pero alam kung talagang real gangster kayo, hindi nyo kaya si Esme. Pag nagkakabad trip pa kayo ni ate, bigla na siguro kayong no? Hindi, tingin ko sa ganyan. Siyempre, respect training eh. Nangingibabaw yung respect. Para sa akin. Seryoso mo naman. Pero Pakita nyo seryoso siya. pero biro pare no sa Pero ano natawa kasi yun? Opinion ko lang yun. Pero biro nung bago pala kami. Tapos marunong na siya ng konti. Taka na, nakatikim mo ka ng matinding backfish, man. Pow! Yun. Alam niyo na kung bakit bumait si Pariang. Hindi lang yun, tol. Hindi lang ba yun? Talagang mabait na pala siya. Sabihin natin sa camera? Ay na, daming dugo. Sobrang daming dugo ang naranasan. Daming dugo sa sahig. Ganon ka-intense ng baguhan pa lang. Pero dati pa yun, ngayon medyo malakas na yung utak niya eh. Nakapag-isip-isip na ng tama, pare. Pero hindi ka Andres, kahit ganyan kalay katawan mo. Or kahit mapalag si, may ginagawa rin ako kasi syempre lalaki ako. Pero hindi ko na lang sabihin yung secret ko kung paano anuhin yung lion. Diba? Hindi kailangan natin masabi yan dito. Basta yung magsalita. Kasi kailangan matutunan ng mga ng mga mag-asawa yan, yung pagiging queen at king. Ito. Ito yung totoo kahit saang anggulo. Sana maintindihan to ng mga tao. Yung lalaki, dapat lalaki talaga. Tapos yung babae, dapat babae talaga. Ngayon, may boundary yan. Yung lalaki, kailangan may boundary in the point where if you cross this line, this is what will happen. And if you don't believe it, try it. Ganon yun. Kasi pag may sinabi ka, may pinangako ka, tapos nangyari, tapos hindi mo ginawa, wala ka ng kwenta. Hindi ka nare-respetuhin. Parang ikaw, magulang mo sa anak mo, sinabi mo na bawal to, pag ginawa mo to, palungin kita, tapos ginawa niya, tapos hindi mo nang pinalo, wala ka ng kwenta magulang, wala. Hindi ka nare-respetuhin. Yun yung basihan ng may boundary yan. So, pag yung babae, mahal ka, nirespeto ka, hindi niya na yan i-cross yun. Pero kung bababuhin ka lang yan na wala ka lang kwenta, susubukan ka niya na para ka lang simp na male feminist, yung mga under desire, yung mga uso ngayon, wala, kawawa ka, pare. Kakawawain ka talaga ng babae. Gagawin ka talaga bitch talaga. Oo. So, pero sino ba dapat talaga nagpapatakbo ng relasyon sa mag-asawa? Yung babae o lalaki? Wala nang question yan, pare. Ang lalaki yung totoong lalaki talaga. Pero bilang lalaki, kailangan Ito pa rin ang tanong ko. Kumbaga, okay pa rin ba sa'yo yung sa mag-asawa, lalaki lang dapat ang nagtatrabaho at ang babae nasa bahay? Yes, pare. Kung sobrang kayang-kaya mong buhayin lahat ng pamilya mo, dapat hindi mo na pinagtatrabaho talaga yung asawa mo. Pero kung katulad ko lang na hindi naman nagkakaroon yung pera, babe, tulungan mo ako, magtrabaho muna tayo. Pero temporary lang. Temporary lang. Pero siguro balang araw. Pare ako siguro may guts ako magsalita sa ganun, no? Kasi may resibo ako, 14 years yung akin eh. Oo. Pare, 14 years is 14 hindi years. Hindi ako gapings. Pero yung asawa ko talaga maganda. Pero ako talaga nagpatakbo ng relasyon namin sa paraan na alam ko. Ayun nga, sinasabi natin, ayoko talaga nagtatrabaho yung asawa ko eh. Pero lahat ng needs ng asawa ko, ibibigay ko. Magpaganda, maging healthy yung katawan. Kasi ayun yung tingin kong para hindi siya mag-traitor sa hari. Hmm. Di ba? Yeah.
tas naniniwala lang yung babae sa plano mo na maganda, magiging against lang siya pag merong pangit na gagawin. Ano kasi dyan, importante dyan, huwag mong gugutumin. Kasi once na nagutom yan, maghanap ng ibang bahay yan. Pwede ba yun, nandun siya sa kaharian mo, tas gutom-gutom lang. Kaya pumapasok yung mga babae ng loloko. Kasi yung mga lalaki ngayon, lambutin. Ayaw magtrabaho. 'Di ba, aasa sa babae. Ngayon, pagka yung babae na nagpatakbo ng relasyon, dahil siya na yung kumikita, utusan ka na lang ngayon bilang lalaki. Meron na ngayon siyang guts para magpalit. Real shit. 'Di ba? Kaya bilang lalaki, kailangan ikaw magpatakbo, ikaw magtaguyod, ibigay mo pangangailangan ng pamilya mo. Hindi ka iiwan yan. Katanganan ng babae yan pag iniwan ka pa niya. B, narinig ko ng klarong-klaro yung mga sinabi nila. Tama. Anong gusto mo? Susubuan lang kita. Ito yung akin! Anong gusto mong kainin? Huwag ka na mag-diet. Bibigay Gusto mo na, na- bibigay na ang mundo sa'yo ni pare yang. Gusto mo ng only rice? O sige, Coke, soda, gusto mo rin? O sige. Wala nang diet ha? Ayoko nagugutom ka. Hindi, ibibigay mo sa tamang paraan, pare. Siyempre lahat ng sobra bawal din yun. Dami mo, ma. Okay. Sa Edro, sino yung misis mo pare? Wala, binata ko ngayon, may minimission kami. Kaya, naiintindihan ko na yun, mga ganung bagay. Pag may dumating, banat. Pero may minimission nga kami. Kaya, buenas mo, message mo ako. Tama yun sa mga bata, wag mo na kagad kayo mag-aasawa. Hindi, kung ayaw nyong matigil yung ginagawa nyong gusto nyong gawin. Kasi once na misa, pag sumot ka na, wala. Depende lang kung mayaman talaga yung pamilya mo, kung may nanay, tatay ka susuporta sa'yo. Pero kung alam nyo nang mahirap lang kayo, huwag na kayo mandamay sa hirap. Ano yan? Tsaka sa pare, sa mga nakakalimot, paalala natin ulit na ang lalaki po, kahit i-brainwash kayo na equal rights is stupid, mga ganun, hindi po siya ganun sa totoong buhay. Ang lalaki po at ang babae, talagang magkaiba talaga siya whether you like it or not. Magkaiba po yung ethics, tsaka yung Kipay China Bells. Parang ang bato yung parang ganyan kalay ka mo. Kipay China Bells. Para mas fancy. Ayun. Parang wala maniniwalang gano'ng kakalambot, no? Kipay China Bells. Kipay China Bells. So anyways, long story short, yung lalaki talagang paghihirapan niya talaga yung pinaanak siya ng walang halaga. Na akala nyo na parehas lang ng bahay, hindi po. Talagang paghihirapan niya na maging magkaroon ng kwentang lalaki. Talagang magpapalakas siya, papatalino siya, papayaman siya, lahat ng para lang magkaroon ng kwentang lalaki. Ngayon, opposite side, sa babae po, pinanganak na siya na sobrang precious na, parang perlas na sa pinakamalalim na dagat. Sa sobrang precious niya, ang gagawin niya na lang is to preserve her purity. Kumaga, meron na siyang halaga. You know what I mean? So, ngayon, hindi po siya parehas. Kaya sinasabi nila ng mga babae na, ikaw nga, marami kang kaseks eh. Eh di, parehas lang tayo. Dapat ako, marami din kaseks. Yun yung mga pang-stupid, yung mga brainwash na ngayon sa mga feminist. Ang totoo niyan, pag nagkaroon ng maraming kaseks yung lalaki, kasi unang-una, baka may kwenta na siya, baka may pambayad siya, baka may pera siya, baka pinaghirapan niya yun. Kasi, hindi naman siya yung basta-basta may makipag-sex sa kanya kung wala siyang kwenta eh. Etong babae na to, kahit sobrang pangit pa niya, kahit mataba pa yan, makakakuha ng sex siyang kahit kanino kasi nga babae nga po siya. So, paalalan po na, kaya hindi, kumbaga ganito, ano po yung nirerespeto nyo? Yung pinanganak na mayaman na, talaga yung buong pamilya niya mayaman na, o yung malapakyaw na squatter siyang pinanganak pero po siya sa sobrang galingan naging pakya siya, naging sobrang yaman niya. Ano po yung karespe-respeto? Ganun po yung sa lalaki. Kung nagkaroon man siya ng maraming babae, maraming kasex, baka talaga pinaghirapan niya, baka talaga nag-hustle siya, nagkaroon siya ng kwenta. Sa babae po, hindi po siya parehas, kaya hindi niya po pwedeng maibato yung, ako rin, kakaroon din ng maraming paramihan din ng boss bitch. Diba ganun yung mga uso Parang ngayon? minsan dyan sila nagkakamali. Akala nila pag parang katulad ng gaya ng sinabi, may mga lalaki, marami nakakarelasyon or nakaka-sex. Pag sa babae, feeling nila ninonormalize nila yung ganun. Hindi nila alam, habang tumatagal na dumadami yung ka-sex nila, ibig sabihin na babawasan yung bali nila. Mismo. Kailangan nyo po maniwala. Maniwala kayo sa hindi. Bahala kayo. Pero ito po talaga yung sinasabi na ito po yung totoo. Kasi imaginein mo,
ikaw, tol, naglalakad ka sa daan, may nakita kang sandwich, pinulot mo yung sandwich, tapos, kita mo nakalabas na yung lettuce, may mga kagat na, tangina parang, gusto ko pa ba to? Di ba? Tapo mo na yan, wala nang kalagayan, di ba? Gusto mo yung sandwich, yung talagang fresh na sandwich, tsaka mo siya kakainin. Yun yung ganun po yun sa pag kami po naghahanap ng kapartner. Sa mga totoong lalaki lang, kasi hindi naman lahat ng lalaki ga-accept katulad namin eh. Karamihan, bitch or simp or male feminist. So anyways, long story short, ayun, mga male feminist, tanggapin nila yun, okay pa to, pwede pa to, kainin nila yun. Kaya po siya hindi magkaparehas kasi for example, ito po yung baso, punong-puno ng tubig. Yan. Yan. So, kaya po siya hindi parehas kasi pag itong basong punong-puno ng tubig, pinahawak ko sa kanya, pinahawak ko sa kanilang lahat, pwede ko siyang punasan yung labas. Okay pa rin siya, inumin pa rin siya ng lahat ng tao, kumbaga malinis pa rin siya. Ngayon, pag yung babae naman, etong punong-puno ng tubig, iinumin, sasawsaw yung kamay nila dito. Lahat ng lalaki sasawsaw dyan. Sasawsaw siya. Iinumin nyo pa rin ba yung tubig? May halaga pa rin po ba ito? May kwenta pa rin po ba ito? Pwede po mag-isip, pwede pong gumamit ng utak. Hindi po siya. Talaga ingatan nila yung hindi po siya. Hindi po siya. Ingatan nila yung pagkababae nila. I-limit nila, kuya, i-limit din nila. Tsaka yung mga delusional na nagsisiga-sigang mga babae. Kaya naman kasi kaya nagkukurong-kurong, nagsisiga-siga kasi po pwede kayong tumawag ng 911 ng pulis eh. Sa tingin nyo sa totoong buhay, pag nagsiga-siga kayo at wala naman talagang 911, wala naman talagang pulis, magsisiga-sigaan pa rin kayo. Mas malakas po, pinanganak po yung lalaki na may XY chromosome, mas malakas po sila. Kaya po nila kayong sampalin, talagang malakas po sila kahit malaking babae ka pa. So wag po tayo sa invento, sa delusional. Dito po sa Pare Movement, puro lang kami totoo talaga. Kasi kung wala pa magsasabi nito, magre-reality check, wala tayong makukuha. Lahat na lang mag-iimbento na lang na tama to, na maging promiscuous ako, tama to. Mawawalan kayo ng halaga, baka di na kayo wala na tumanggap sa inyo totoong lalaki, wala na sa inyo, hindi na mapag-asawa. Pili nga nila tama yung mga nasa social media na mga nag-viral na babae, away mag-asawa, yung babae nanutok ng baril, nanaksak ng lalaking asawa. Parang feeling ng mga babae, tama yung ginagawa na yun. Hindi yung tama. Pag ganun ng partner mo, naku po. Pero sa totoo lang Hindi po, iwan agad, iwan. hindi naman po kasi kasalanan ng babae. Ang lalaki pa ang lagi may kasalanan. Gumawa ng kasalanan ng lalaki. No. Kaya ganun yung reaction ng babae? Hindi po. Gumawa ng lalaki ng kasalanan kasi tinatanggap niya pa rin na kahit na ganun yung babae. Ako, tingin ko may kasalanan dyan yung English eh. Ganun eh. Kuya, yung English may kasalanan dyan eh. Diba? Male. Sa Tagalog, mali. Ayun talaga yun. Tumawa ka naman, uy! Male is mali. Tumawa ka naman. Grabe naman yun. Pili ka. Ito. Hindi, mga sabihin lang. Seryoso lang tayo eh. Hindi, yun talaga yun. Pero naintindihan na sinasabi natin, pare. May abot na Tingin mo yung woman empowerment, inimbento lang yung words na yan eh. Akala nila nakatulong. Inimbento lang ng mga ng mga pag-benefit sa mga kababaihan. Kaya po maraming hindi gusto, pero ang totoo niyan, be a king, be the kind of man that a woman will submit to. Tapos para sa babae naman po, be a queen, be the kind of woman that a man is gonna be worth dying for you. Mismo. Talagang handa siyang ipagpakamatay. Kumbaga sa Titanic, sige, konti na lang yung barkong mga tumakas sa kayo, ako na lang dito maninigas sa Titanic, ako na lang mamamatay kasi lalaki po kasi ako eh. Yun po yung yun po talaga yung tama. Pare, kasi English yung sinabi mo eh. Siyempre may mga Tagalog tayo mga nanonood. Kuya, pakitranslate yung English niya kanina sa Hindi, mag-alas 10 na, tapos meron tayo ditong bubunutin. Ay, bubunutin tayo, segment natin, no? Ito bunot tayo ngayon. Kurt, sayo ni Kurt to. Oo, papaliwanag ngayon natin to. Ibang klase yung sayo ni Kurt. Paliwanag natin to.
Bunot na, At teka lang, explain mo muna. Ano ba to binubunot natin? Ay, ikaw mag-explain pare. Sige. Ulitin na po natin. Ito mga binubunot natin. Ito po yung mga Tanong. notes sa Facebook tsaka sa Instagram na pang-motivation. Kaya ito po yung... Tapos, sa mga nanonood, pwede rin kayo mag-iwan ng comment pag napanood nyo yung video na to at isasali natin sa papel. May mga comment ba sa mabubunot natin. previous ano? Hindi, kakat naman to. Hindi, pag in-upload. Okay, bubunot na. Kaya Jeremy muna. Isa-isa mo na pala. Ay, isa-isa. Ito. Ikaw na, pare. Ano to? Nakasalamin ka nga kasi. Hindi, Tagalin mo nga. Mahirap yan kasi madilim. Tagalin mo. Hindi rin mabasa. Nasisip Ano, dilulus. Yeah. Dilulus are left speechless when confronted with reality. Oh. Delusion yan. Yes. Yung mga Delusion. kurong-kurong, yung mga Karen. Sa'yo, Sa anong sabihin no, pare? Di ko siya naintindihan eh. Hindi, real talk, di ko siya naintindihan. Pwede paliwanag mo pare. Sige, teka lang pare, sige, isa-isa mo sige. natin. Ito pare, pag hindi nyo alam isang bagay, tanggapin yung hindi nyo alam. Yun Tanong yung sa may marunong. Para may mag-correct. Kasi alam mo kung sino magiging tanga? Pag pinindit mo yung sarili mo, hindi mo alam, tapos sumagot ka. Real talk. Doon ka magiging tanga. Real talk. Pero pag ikaw, di mo talaga alam, tinanong mo sa mas marunong, Matututo ka pa. matututo ka, di ba? Kaya nga sabi ni negosyante, matututo ka makikinig. So makinig So- muna tayo para matutunan natin. Let's go. Saglitan lang po, dilulus, meaning yung mga delusional. Ito comment Ay. galing kay Christopher. Ano ba? Ay, may, Ito, ito. May comment. Thoughts about never listen to someone you don't want to be. Stay hard. Stay hard. Sige, ikaw na muna. Tama. Okay. Saya mo ah. Hindi, iba lang yung Hindi, ano eh, masarap yung prutas pare. Iba yung nakaka-refresh siya. Positive yung dala natin. Nalasing ako sa ubas. Oh. Ako tinubig ako sa pakwan. Hindi, syempre ito, wag ka makikinig syempre sa mga sa mga taong ayaw mong maging. Ikaw ba, makikinig ka ba sa payo tungkol sa negosyo sa taong wala namang negosyo? May paliwanag ako sa ganyan. Ayan, sige, paliwanag. Sige. About, siyempre si negosyante, dahil na nagne-negosyo, may mga paliwanag yan. Yan. Parang ganyan din eh. Makikinig ka ba sa, for example, yung badyaw. Alam naman natin nasa street siya, sila yung nangingi sa kalsada. Tapos ngayon, turuan ka niya. Pare yan, ito yung gawin mong negosyo. Sabi ng badyaw, ikaw ba maniniwala? Hindi ka ikaw maniniwala. Na. Di ba hindi? Yeah. Ganun yung pinapoint nung sinasabi dyan. Di ba? Hindi pare, yung nakausap mo kasi badyaw. Kumuusap ka kasi ng gudyaw. Good job para mabait, no? Kaya naman pala, yung badyaw yun eh. Hindi, seryoso Dapat ano badyaw. talaga. Yung ganyan. Siyempre, kung magne-negosyo ka, makinig ka dun sa may napatunayan. Makinig ka sa magkapayo sa may napatunayan. Diba? For example, ang hinihingi mong payo is about business sa clothing. Ano mo makinig ka dun sa sa nag-business ng magbubuti. Siyempre dun sa nagbi-business ng clothing, dahil mas kabisado niya ron. May experience. May experience. Professional. Ayun yung yung punto. Yes, sir. Ay, tapusin ko lang saglit pa rin. Sinabi mo pala kanina, delulus are left speechless when confronted with reality. Tagalogin mo pare. Tingin ko medyo malalim kasi Tagalogin mo yan pare. Ano lang pare, yung mga delulus is delusional, yung mga Karen, mga siraulo, yung mga kurong-kurong. Speechless sila pagka nabigyan sila na-confront sila ng totoong reality. Wala na, diba? Tama ba? Reality check pare. In-English mo kasi pare kung Tagalog yun, naiintindihan ko talaga yun eh. Hindi, pero ngayon naiintindihan ko na. Hedro, Salamat sa'yo hedro. pare yan. Ito sa akin you can preach motivation, you can only show motivation. Hindi ko magets to. Ano sabi ko? Tama naman, hindi ko talaga Ate, kaya. ano ba sabi ko? Diba? English kasi, English kasi. Ngayon, patagalog mo. Para maintindihan mo. You can't preach motivation. Hindi mo siya pwedeng i-preach, ituro yung motivation. Okay. Pakita mo po yun. Okay. Okay, gets na to. Papapaliwanag ko na. Ayan. Madaling bagay. Etong tanong dito, papakita mo na lang talaga. Kasi may mga tao na kahit anong bigay mong motivasyon,
hindi talaga halimbawa sa pagbabawas ng timbang, may mga tao na hindi makikinig yan kahit anong sabihin mo. Pero pag pinakita mo, nakita nila yung resulta na nagkaka-abs to gumaganda yung likod na ito yun, dun sila maniniwala. Kumbaga, to see is to believe. Kumbaga sa resulta, sa resulta talaga. Sa Pag may resulta, knowledge, may power. Okay, be what you mean, be what you say. This party young, and third floor. Hindi ka kataman yun, tas pasok na yung be what you say, pare, yung ending mo, ending. Yeah. Say what you mean and mean what you say. It's real, recognize real. Yeah. Out of you.